Nagulat ang marami dito ho sa sinasabi ng statement po na balita na nakuha po ng media na sinasabi daw po ng abogado nitong si dating Pangulong Duterte, Nicolas Kaufman, na hindi daw po nag-post ng objection ang prosecution dito po sa request ni dating Pangulong Duterte na siya habang hindi pa po nagsisimula ang paglilitis ay hayaan muna na manatili sa isang bansa na papayag na doon siya muna habang wala pa po ang trial dahil sa kanyang edad at dahil daw po sa mga pangako na maaari niyang tupden kung papayag nga po ang court. Ano pong reaksyon dito ninyo? Una muna, Ted, may proseso pa yan. Hintayin pa siyempre yung comment ng prosecutor at decision ng pre-trial chamber at magko-consult kami with the victims kung paano namin maipaabot doon sa pre-trial chamber yung opposition namin sa ganitong kahilingan. So there are 3 points. Una muna, ang sabi ng defense, meron silang application at hindi daw nag-oppose ang prosecutor na pumalit doon sa on-leave na prosecutor sa ganitong panukala nila, basta sundin yung obligasyon sa Annex A allegation. Kung totoo man yan, ang problema dyan, kaagad Ted, hindi tinanggap yan ng defense kasi nag-submit sila ng another set of obligation sa Annex B. Nasabi doon sa, hindi natin nakita kung anong Annex B, na nagko-commit sila na si President Duterte hindi tatakas at pangalawa, hindi niya i-endanger ang investigation at i-intimidate ang witnesses, mga lawyers, etc. So, para sa amin, Ted, at susundin niya ang mga utos ng korte. No? Pangatlo, sa amin, Ted, hindi dapat paniwalaan ng ICC yun. Kasi una, susundin niyang utos ng court. Si President Duterte, track record niya na talaga yan, Ted. Marami siyang pinangako na hindi niya tinutupad. Sasabihin niya ngayon, bukas iba gagawin niya. Kaya hindi dapat mapagkatiwalaan ng ICC ang pangako o obligasyon na pipirmahan niya. Pangalawa, kayang-kaya niya, Ted, i-endanger ang investigation. Ngayon, yung pag-intimidate ng witnesses, Ted, kaya niyang gawin yun at lalong mag-escalate yon ang mga atake sa witnesses at sa counsel nito, sa mga lawyers nito, pag nakalaya na siya, Ted. So, para sa amin, it is really unbelievable para sa ICC. Dapat na paniwalaan siya, lalo na yung issue ng escape. Ted, pag may trial, halimbawa, kasi hindi ibig sabihin ma-interim release ka tapos na yung trial mo. No. It still has to undergo confirmation of charges and once confirmed, may trial. Pag may trial, Ted, I don't see any evidence na kayang ipresenta ni President Duterte sa trial to say na wala siyang kinalaman sa EJK. Kaya ang strategy talaga nila, hindi dapat umabot sa trial ito. Kaya sila nag-question ng jurisdiction, kaya sila ma-interim release. All this to delay the onset of the trial. So para sa akin, once the trial is confirmed, I think escape is now an option for President Duterte because he knows na wala siyang kaligtas-ligtas, wala siyang ebidensyang mapresenta sa trial para i-acquit siya ng korte.